Ang kwento ni Kaloy, ang batang tirador ng mga ibon. Sa isang paanan ng malawak at luntiang kagubatan, nakatira sila Kaloy kasama ang kanyang pamilya. Mahirap lamang sila at kadalasan umaasa lang sa likas na yaman ng gubat upang may makain. Paborito ni Kaloy ang karne ng ibon, kaya't halos araw-araw siyang pumupunta sa kagubatan dala ang kanyang tirador. Isang araw, may natsyempuhan siyang ibon na payapang naghahanap ng pagkain. Isang bato mula sa tirador ang agad na tumapos sa buhay ng ibon. Hindi alam ni Kaloy na ang ibong kanyang nabihag ay may dalawang inakay na nag-aabang sa pag-uwi ng inang ibon. Gabi na, ngunit hindi pa rin bumabalik ang inang ibon, kaya't ang dalawang inakay ay naiwan, gutom at nanghihina. Kinabukasan, muli namang pumunta si Kaloy sa gubat. Nakakita siya ng isang magkasamang ibong mag-asawa. Abala ang dalawang mag-asawang ibon sa paghahanap ng pagkain nang makita ni Kaloy ang isa sa kanila. Mabilis na tinirador ito. Bumagsak ito sa lupa at namatay. Mula sa sanga ng puno, napanood ng naiwang ibon ang lahat. Umiiyak ito habang nililipad-lipad ang paligid ng kanyang nawalan ng buhay na kabiyak. Lumipas ang mga araw, lalong dumami ang mga ibong pinapatay ni Kaloy. Hindi nagtagal, naramdaman ito ng diwata ng mga ibon, ang tagapangalaga ng mga nilalang na may pakpak sa kagubatan. Lubhas siyang nagalit. Isang gabing tahimik habang natutulog si Kaloy, dumalaw ang diwata sa kanyang panaginip. Marami ka nang kinuha, wala kang pakundangan sa buhay na ibinibigay ng kalikasan. Kailangan mong matutunan ang isang kahalagahan ng mga ibon. Kinaumagahan, nagising si Kaloy sa kanyang silid. Ngunit nagulat siya, hindi na siya tao. Siya ngayon ay isa ng ibon. Hindi siya makapagsalita. Nang pumasok ang kanyang ina para gisingin siya sa kanyang silid, ay naabutan siya bilang ibon. Kaya ibinugaw siya ng kanyang ina upang lumabas sa bintana. Kaya napilitan siyang matutong lumipad, iwan ang kanyang nakagisnang pamilya dahil hindi na siya kilala ng mga ito. Natutong maghanap ng pagkain at mag-ingat sa ibang hayop si Kaloy. Kailangan niyang tanggapin ang bago niyang buhay bilang isang ibon dahil tuwing bumabalik siya sa kanilang bahay ay patuloy lang siyang ibinubugaw palayo ng kanyang ina. Isang araw, habang lumilipad si Kaloy, may isang batang may tirador ang nag-aabang sa kanya. Tumama ang bato sa sanga kung saan siya nakadapo. Kamuntik siyang tinamaan. Naramdaman niya ang takot, ang sakit at ang pangungulila sa kanyang pamilya at lahat ng dinanas ng mga ibong pinaslang niya. Napaiyak si Kaloy. Mula sa puso niyang ibon, tumawag siya sa diwata ng mga ibon. Patawad, patawad po. Ngayon ko lang po naintindihan ang sakit at hirap na dinanas ng mga ibon. Hindi ko na po uulitin. Ipagkaloob niyo po sana sa akin ang isa pang pagkakataon. Mula sa alapaap, bumaba ang diwata. Nakita niya ang pagbabago sa puso ni Kaloy. Mula sa isang batang walang malasakit, naging isa siyang nilalang na nakaramdam ng tunay na pag-unawa. Kaloy, wika ng diwata, dahil sa tunay mong pagsisisi, ibabalik ko ang iyong anyo. Ngunit, may kapalit ito. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga ibon sa inyong lugar. Ipapakalat mo sa mga tao ang kahalagahan ng bawat nilalang sa kagubatan. Nagliwanag ang katawan ni Kaloy at muling naging tao. Pagmulat ng kanyang mata, nasa paanan siya ng puno kung saan niya unang napatay ang ibon. Ngunit, iba na ang kanyang damdamin. Mula noon, iniwanan niya ang tirador at pinalitan ito ng tinig. Isang tinig na nagtuturo, nagliligtas at nangangalaga sa mga ibon. Ang kalikasan ay may buhay. Bawat nilalang, malaki man o maliit, ay may karapatang mabuhay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso ng isang nagsisisi at handang itama ang pagkakamali.